Welcome po ulit sa aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay, it's me again, Miss Geraldine Villarasa. Okay po, magandang umaga po sa inyong lahat. Meron na naman po akong iaalok sa inyo na property. Siya naman po ay napakalapit po sa town proper ng Tagkawayan, Quezon. Almost 1 kilometer lang po ang layo niya doon kanina sa pinasukan namin. Yun po ay town proper na po ng Tagkawayan. Ano po? Andaya Highway po siya. Then kita nyo naman po yung kalsada na papasok dito. Doon po sa umpisa, pasok pa po yung 4 wheels. Then dito po sa may bandang papasok na dito sa area ay medyo hindi pa po siya sudsod or hindi pa po makakapasok talaga ng maayos yung 4 wheels. Ano po, kailangan pa po itong sudsodin. Pero yan po ay barangay road. Hindi lang po talaga nabibigyang pansin yung pag-develop ng barangay road na to na papunta po dito sa area. Okay po, ang ialo ko po sa inyo ngayong property ay bali po dalawa siyang titulo. Sila po ay mag-ina na nakapangalan dun sa titulo. Yung isa po ay yung nanay niya, then yung isa naman po ay yung anak niya. Then yung isa po ay buhay pa, yung nanay at tatay niya ay patay na doon po sa isang titulo. Ano po? Bali ang lawak po nung dalawang title ay 44,994. Kulang-kulang po siyang 4 na hektarya at kalahati. Okay po, tara po at papasukin natin ang 44,994 ng Tagkawayan, Quezon. Okay, yan pong natututukan na yan ng aking camera. Yan po yung barangay road. Yan po yung kadugsong nung aming biniyahe kanina. Minotor po kasi namin. Then ayan po, yung pong sapa kanina na dinaanan natin, eto na po yung karugtong niya. Yan po ang boundaries ng property. Ano po? Napakasagting po ng init dito sa amin sa Tagkawayan, pero tingnan nyo naman po ang tubig niya. Ayan siya oh. Napakalinis po ng tubig niya. Boundaries po yan ng property. Then pagtawid po niyan, yan po yan na ang 44,994 na area. Okay. Ayan, makikita naman po ninyo na napaka-productive po ng property. Napakarami po niyang nyog. Halos punong-puno po ito ng nyog, itong area na ito. Ano po? Ayan, medyo lang po yung property ay pa-slope. Ayan, madalas ko naman po sa inyong sabihin na maganda po yung slope kasi pag ganyan pong kinakawit ang nyog or tayo ay mag-harvest, isa laang pong bagsakan dito. Kumbaga po ay hindi po tayo hirap na kung saan-saan tatalsik yung nyog, saan-saan natin pupulutin yung nyog. Dito lang po yan sa baba, dito lang po mapupunta sa baba ang lahat ng nyog. Pero itong dito sa may gilid ng sapa, ayan, pantayin po siya. Then ayan, meron ditong tawag dito, langka. Ayan po ang area. Ano po? Ayan, pupunta pa po tayo dun sa kabilang side. Makikita naman po natin, kahit po siya ay may mga nyog niya na hinaharbisan, meron na po agad siyang panulib. Kung tawagin po dito sa amin sa Quezon ay panulib, ibig sabihin po nun, meron na pong nakaangkla dyan na tanim. Once po na yung mga nyog na yun na kinukuhanan na ngayon ng nyog, ng buko, ay tumanda na, meron na po agad siyang kapalit. Ano po? Kaya wala pong hinto yung pag-harvest natin or yung income ng property. Ayan. Ayan pa po ang area. Ito pa po yung kabilang side. Ito pa po yung maliit po siya na sapa. Ayan, makikita po ninyo may tubig din po yan. Dito po kasi sa lugar na ito ay buhay po ang tubig dito. Napakaganda po ng tubig dito sa lugar namin na to. Ayan, meron po siya ditong bahay na nagiba na siya.
Pero buhay pa rin yung mga poste niya. Ayan, kita naman po natin. Pwede pa po yan. Pwede pa po yung i-renovate o pwede pa yung ituloy yung bahay na yan. Then ayan, mga santol po dito sa side na to. At ayan po ang mga nyug. Okay. Ayan po, napakarami po talaga niyang nyog. Ito po ay nakaka 30 sakos na buo ng nyog. Ito pong property nila, sir. Then nasa more or less po ito ay 1,200 kapuno na nyog. Then marami po siyang lisak dyan sa loob, dun po sa taas na yon. Uso pa po kasi dito yung mga matitigas na kahoy. Yung pong lisak na yun na sinasabi ko sa inyo, isa po yun sa pinakamatigas na kahoy dito po sa amin sa Quezon. Ano po? Ayan. About po sa electricity, wala po kayong po problemahin kasi napakalapit po nito sa bayan po mismo ng Tagkawayan, Quezon. Ano po? Doon po sa pinasukan namin kanina, nandun lang po ang Petron. Then, konting travel lang po. Yun nga po, nasa 1 kilometer lang po yung layo niya. Papunta po dito sa property hanggang doon po sa Petron. Ito po, mahalata po ninyo na may bukal lang isang area. Ayan po siya. May tubig po dyan. Napakaganda po nung area. Napaka-productive po siya. Ayan. Na lang po, sabi ko nga po sa inyo, ang property po ay slope. Mas lamang po ang slope sa kanya. Ano po? Ayan. Ang dami po niyang nyug. Isipin mo po doon sa sinasabi nilang 30 sakos na yon. Kung gaano karami po nyug na kukuhanan ng produkto. Ang ganda po nung area. Ang kagandaan po kasi nito dahil nga po ayun, malapit po siya sa town proper talaga. Ayan po, kinikwento po sa akin ni tatay na dito daw po sa lugar na to, dito daw po sila lumaki. Kasi yung mga bahay naman po nila ay nandyan mismo sa gilid po ng highway. Hiningal po ang inyong lingkod, Diyos ko. Ayan, eto po yung nyugan pa. Yun nga po, sabi ko nga po sa inyo, yung pong property ay slope. Ano po? Ayan, eto pong kinatatayuan kong to, ayan. Pwede ka po dito, pwede po kayo dito maglagay ng bahay. Dito po kayo nagbahay. Wow! Then yung pong side na yon, yung sabi ko sa inyo na hindi siya bahay, tay. Kulungan ng baboy. Yung, oo, ngayon po, yun po. Isa, dalawa, 3 pitak po siya na kulungan ng baboy. Yung sabi ko po sa inyo na pwede po siyang pwede siyang i-renovate. Kulungan po pala ng baboy. Ano po? Then, meron naman po silang, tingnan nyo po ang mga nyug. Tapos dito naman po, may tangki po ng tubig. Ayan, hindi na rin po nila naasikaso kasi nga po ay may kanya-kanya na po silang bahay. May kanya-kanya po silang pag-aari na din. Kasi ito pong property na to ay mana po nila sa kanilang magulang. Kaya sabi nga ni tatay sa akin, dito sila lumaki. Ayan, napakarami pong nyug. About po sa tubig, wala po tayong problema. Kasi may bukal po dito sa loob ng property. Doon na lang po sa sapa na ipinakita ko sa inyo kanina. Ay hindi po naiiga. Kitang-kita po yung tubig na napakalinaw. Ayan. Papasada pa po tayo ng kaunti. Ayan, makikita po ninyo na may bukal ang property. Ano po? Ayan, ipapakita ko po sa inyo. Ayan, ang tubig po niya. Nandito pa rin po yan sa loob ng area. Ayan. May paunti-unti po siyang tubig ngayon. Kahit tag-init. Tag-init po sa amin ngayon dito. Hanggang ngayon po ay tag-init. Sa totoo lang po. Ayan, ito po yung istaka nila ng tubig. Ayan. Wala na lang pong hose. Pero yan pa po yung istaka nila nung sila po ay mga bata pa. Then, ayan pa po ang area,
Ayan ay antipolo. Ang dami nga pong kahoy. Ayun ang lisak. Ayun po, oh. Ayan, yan, malaking puno na yan. Sabi naman po ni tatay, talagang napakarami pong hardwood dito sa area. Napakarami pong lisak dito sa kanilang property. Yun nga lang po, sabi ko nga po sa inyo, siya po ay talibis. Or siya po ay slope. Ano po, mas lamang po yung slope niya kaysa po doon sa flat. Pero meron naman po kayong pwedeng pagtayuan ng bahay. Ano po? Doon po sa may gilid po ng sapa, pantayin po yon. Then dito po sa may taas, yung tinuro ko nga po sa inyo na pinagbahayan nilang magkakapatid, nilang mag-anak, ay may pantayin din po doon. Ayan. Then yung kalahatan po, lahat po ay patalibis na. Ano po? Ayan, napakaganda po nung area. Kung sa productive lang po ang pag-uusapan, ito na pong property na to. Ayan. Ang klase po ng titulo niya is Original Certificate of Title. Ano po? Yun po yung kanyang titulo. Yung pong isa, sa kapatid po nila nakapangalan. Yun naman pong isa ay sa magulang nila nakapangalan. Ano po? Pero pinagsama, sa kanila po talaga ito lahat. Dun sa magulang nila nga lang, ipinangalan lang nga po dun sa isang kapatid yung isang titulo. Then yun pong isa ay di sa magulang nga po nila. Patay na po yung mga magulang nila. Kaya mag-i-execute po sila doon ng extrajudicial doon sa isang titulo. Sila naman po ay bale 7 po silang magkakapatid. Pero ipinayo ko na po sa kanila na magpagawa na lang po ng special power of attorney para yung isang tao na lang po or isang kapatid na lang po ang pipirma sa deed of sale nito. Mag-i-execute na rin po sila ng extrajudicial para po hindi na po hassle sa lahat dun sa 7 na yon na medyo malalayo po kasi yung iba, yung po kasing 3 ay nasa abroad. Pero mga pauwi naman po sila kasi nga po pinagdesisyon na nila na ibenta itong property. Kaya sabi ko, pag umuwi po sila, mag-execute na po sila ng extrajudicial. Then, special power of attorney para po dun sa isang kapatid na siya na lang po ang magre-receive ng pera at magsasign. Lahat po ng isasign. Ano po? Ayan po mga ma'am sir, naiikutan po ng sapa yung property. Ayan po, oh, tingnan nyo po kung gaano po kaganda ang tubig niya na running water. Ano po, dito po ito sa boundaries ng property. Kung yung kabila pong yan ay barangay road na, yung kabilang side na yan. Then ito ay dito na po ito sa properties natin. Ano po, ayan, ito pa po yung kabilang side. Tara tay. Ayan, talibis pa rin po siya or slope yung property natin dito sa may bandang palikod. Pero ito pong dinadaanan namin ni tatay, ayan, pantayin po siya dito. Ayan, ayan pa rin po yung sapa niya na running water. Yan dyan. Then ayan, mahogany at langka ang nandito sa side na to. Then ayan pa po ang area, oh. Dito po sa taas na to, hindi na po kasama yung property dyan ha. Ito pong taas na to, andyan na po yung highway, andyan na po yung national highway po ng Tagkawayan, Quezon. Ano po? Pag dyan ka po sa taas na yan, pag lusong mo po, yan na po yung highway. Kaya napakalapit po nito sa highway. Naikutan talaga tatay ng sapa, ano? Oo, ikot. Napakaraming nyug. Kahit dito sa likod, oh. Pakadami. Umikot po talaga yung sapa dito sa area. Kaya wala pong problema sa tubig. Dito naman po talaga sa lugar na ito, sa barangay na to. Wala pong problema ang tubig dito eh. Ayan pa po siya, oh. Ayan guys, oh, ang laki nung nara, oh. Tuwid na tuwid pa siya. Yan. Natututukan po yan ng aking camera. Ayan, dito po sa side na to.
ay pumantayin po yan. Hindi na po ako bababa. Ano po? Basta yan po ay inikutan po yan ng sapa. Papunta po yan doon. Then ang property po ay paganyan. Ayan, pataas. Malayo pa po ito kasi nga po ay napakalaki po niya. Dahil kulang-kulang nga po siya ng kaunti sa 4.5. Ayan, ang laki na po noon. Sa totoo lang po. Ayan. Then napakarami po niyang nyog. Dito lang po medyo umimpis po ang nyog dito sa kabilang side na to. Opo, mabababa pa lang po yung tanim niya. Ayun tatay, may lubi-lubi. Sarap niyan. Tatay, balik na tayo. Okay na yan, balik na tayo. Huwag na tayo dyan. Ay, sige, pupunta natin. Saglit. Ayan, papasadaan po natin dun sa may bandang pailaya. Ayan, pantayin po ito ha. Ito, nandyan pa rin po ang sapa sa gilid na yan. Property pa rin po yan. Ayan. Talaga namang may kaluangan po ito. Ayan pa rin po ang sapa niya. Kadugtong pa rin po yan. Nandun po sila, mga naglalaba po sila. Ayun po ang tubig. Yan. Ayan po ang tubig. Umikot po talaga sa property yung sapa. Ito po yung Nara tree. Ayan. Ayan, santol. Opo, yung natural lang po na. Nandito pala ang mga nyug na napakarami. Andito pa po ang nyug na napakarami, Ayan po ang nyug pa rin dito sa palikod. Ayan. Dyan na po ang boundaries. Opo. Ayan po siya. Napakarami pa rin pong nyug dito sa may bandang likod. Ano po? Okay. Tatay, balik na tayo. Okay. Okay guys, sabihin nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Tagkawayan, Quezon. 44,994 square meter. Kulang-kulang po siyang 4.5 hectares. Then kita nyo naman po, napaka-productive po ng property. More or less po ito ay 1,200 kapuno na nyog at napakarami po niyang hardwood. Andyan po ang lisak at saka ang antipolo at saka mahogany, then Nara tree. Ano po? Then yung pong property po ay padahilig or slope. Yung pong property, ano po? Pero napaka-productive po nito. Napakalapit po nito sa town proper. Almost 1 kilometer lang po. Kita nyo naman po yung pinasukan ko kanina. Nandyan lang po yun. Then, ang source po ng tubig ang napakaganda. Kasi po ay wala pong pag-iga talaga yung sapa niya dito sa area. Ano po? Mas lamang po sa kanya yung slope kesa po dun sa pantay. Ano po? Then, yung pong titulo niya ay bali 2. Yung isa pong titulo ay kay nanay at tatay at yung pong isang titulo ay doon sa kanyang kapatid. Binanggit ko na rin po naman sa inyo kanina na meron po siyang 3 kapatid na nasa abroad. Mag-i-execute po sila ng extrajudicial kasi si tatay po ang bibigyan nila ng SPA na siya na yung magsasign, siya na po ang magre-receive ng pera kung sakasakali po magkakabilihan na po. Ano po? Kasi mahirapan po tayo pagka ganyan na malalayo, then iisa-isahin po natin. Buti kung dito lang po yan sa Pilipinas, madali lang pong biyahihin, ay sila po ay nasa abroad. Pero mga pauwi naman po yung magkakapatid, kaya pag uwi po nila, yun na po yung ipinayo ko na gumawa na po sila ng extrajudicial settlement. Ano po, para wala na po tayong hassle sa makakabili po dito. Okay po, masyado na pong matatas ang inyong lingkod. Nakapaunti-unti na po natin ang pagdo-documents. Ano po, hindi na po tayo mapupulaan ng iba na ako'y hindi marunong mag-documentation. Ano po? Okay po, about po sa price, 4.5 million, negotiable po siya. Yun po, kayo pa rin po mag-uusap ni seller about po sa price. Ano po, napakaganda po ng area, ako na po nagsasabi sa inyo. Napakalapit po nito sa bayan. Then yung tubig po ay wala po talagang pag-iga. Then ayan, makikita naman po ninyo, may mga panulib na po agad sila. Kumbaga po, pag po yung mga nyog na hinaharbisan nila ngayon is tumanda na,
meron na po agad na kapalit. Ano po? Okay po, once again po ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po ako maglalambing. Pa-like and share po ng aking mga vlog and pa-subscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay po, thank you po for watching! Ayan po, share ko lang po sa inyo yung sapa niya. Oh, ayan, ang lamig po ng tubig niya. Oh, pwede ka pong magdawdaw dito. Pwede ka pong lumublob dito. Pwede ka pong maglaba dito. Oh.